Magandang araw po. Andito na naman po tayo. Sabado na naman, alas 4 na naman. So, mayroon na naman po tayong Facebook Live. So, ako po si Raymond Rubia. At syempre, nandito pa rin ang ating bigating guest, si Boss Ramil. Tutulungan akong magpaliwanag tungkol sa mga herbs natin dito ngayon. So, kung napapansin nyo, nandito pa rin tayo sa Aani Urban Farm. So, ito pong mga nasa likod ko, ito po yung lavender. So, yan po yung isang topic natin. At saka, may papaliwanag ding ornamental plant si Boss Ramil. Ano yung papaliwanag natin? Meron tayong mga seedling ng adenium. Adenium. So, sa mga nag-aalaga ng adenium dyan, so, lalo na dun sa mga magsisimula pa lang, so, pwede kayong makakuha ng tips kung paano magsisimula ng pagpaparami ng adenium. So ngayon po, dahil ang topic natin ay lavender, aminin na po natin na ang lavender po ay hindi para sa lahat. Sigurado po ako na marami na po sa inyong mga bumili. At saka po pagkabili, dahil syempre napaka-aromatic po ng lavender, very therapeutic. Sa aromatherapy nga po ginagamit yan, pampahimbing ng tulog. So natutuwa tayo na bumili at alagaan. Pero medyo maselan siya. Medyo ang requirement niya pagdating sa soil, hindi katulad nung ibang mga herbs na nabibili natin gaya ng mga mint, mga tarragon, mga basil. So, kung hindi pa kayo nakakapag-alaga or hindi kayo successful sa pag-aalaga ng mga, sabihin na nating easy level ng mga herbs, katulad ng mga basil, katulad ng mga mint, katulad ng mga tarragon. So, yun muna tayo mag-focus. Wag muna tayong doon muna tayo mag-practice ng ating skills. Pag sanay na tayong mag-propagate ng mga tarragon, mga mint, mga stevia, so saka tayo magsimula mag-trial doon sa mga mas challenging na herb. Gusto ko nga pagkatapos nyo doon, although hindi naman kapareho ng way ng pagpropagate, subukan nyo rin magtanim ng mga parsley, yung mga dill, hindi po yung red stem wormwood o yung dog fennel, yung dill po talaga na dill na family ng mga parsley rin. So, yan po yung subukan nyo pa rin mga biannual. Ang lavender po ay perennial herb po ito. So, tatagal po ito dapat ng mga 3 years or even more. Lumalaki rin po siya ng mga 3 feet ang taas, especially pag yung pagtataniman natin ay malalaking mga containers, or pwede niya siyang direkta sa direct sunlight kung established na siya, kasi po medyo mataas na yung level ng mga dahon niya doon sa lupa. Kung mapapansin nyo, kadalasan nagsisimulang mabulok yung mga dahon, yung mga lower part, kasi yung humidity medyo mataas. So yun yung laging naiiwan na basa, kaya yun yung unang nalalanta. Pero pag umaakyat po yan, baka po meron na kayong problem with fungus. So yun yung binabantayan natin with lavender. At saka po isa pang herb din na kahalos kapareho rin ito yung difficulty is yung rosemary. Karamihan po ng nag-aalaga, pag kaya nyo na mag-alaga ng lavender, malamang sa malamang, kayang-kaya nyo na rin mag-alaga ng rosemary rin. So, ito pong mga lavender natin dito ay acclimatized dito. Dito na po yan propagate. Homegrown po yung Aani. Homegrown. Yung umbaga, dito kasi, when it comes to para gamit natin yung term na acclimatized, it has to be 3 generations. Anong ibig sabihin sa 3 generations pag acclimatized? Ibig pong sabihin, kung nagbubuto yon, tumubo siya, nagkaroon siya ng seeds, yung seed nun tinanim natin, nagkaroon po ulit ng seeds, yung seed nun tinanim natin at tumubo ulit, nabuhay, nagkaroon ulit, sa isang lugar lang, yun yung masasabi nating acclimatized, 3 generations na. Kumbaga ito namang lavender natin, napakatagal na po nito. Yung mga mother plant po nito is ilang years na rito? 5 years na. 5 years na yung mga mother plant nito. 5 years old. Yung ibang mother plant, tinamaan na ng bagyo. Pero usually nakaka-recover sila basta bigyan nyo lang ng tamang environment. So ano ba yung requirement pag nag-alaga kayo ng lavender? Pag ito po
dito po sa inaalagaan natin, meron po siyang plastic. Ang protection po ng plastic na yan is mainly for rain. Iniiwasan po natin siyang mabasa ng husto ng ulan. Pag nagdidilig nga po hanggat maaari, yung soil lang po yung babasain, wag nyo pong babasain yung dahon. Same, kahit naman anong herbs. Ganun po yung ano, kung mapapansin nyo, ang unang nangyayari sa mga herbs pag mali ang pagkakaalaga, natutunaw po yung mga dahon. Isang indication na po yan na sobra tayo sa tubig. So itong plastic pong ito ay protection from rain. Secondary lang po yung protection sa harsh na sunlight. Pero sa totoo lang po, kung ma-acclimatize nyo yung inyong lavender, eh kayang-kaya niya pong protectionan yung sarili niya doon sa direct sunlight. No, number 1 na protection niyo siya from water. Huwag niyo pong babasain yung mga dahon niya. So, ang pagdilig po is kahit po every other day, pag ganito mataas ang humidity, kahit twice a week lang po kayong magdilig, okay na po yan. Huwag niyo po silang didiligan ng araw-araw. So, yun po yung ano. Tapos, ito po yung gusto ko ring i-ano sa inyo. Kung mapapansin nyo, every time nabibili kayo ng herbs, ang tingnan nyo po ay kung ano yung pinagtatanimang soil. Kung paano nyo po nakuha yung herb, obserbahan nyo po doon sa binilhan ninyo, ano ba yung pinagtataniman niya. Hindi po tayo pwede na pagkakuha natin ng herbs, dilig tayo, tantsahin nyo yung health niya, tingnan nyo po, tapos tingnan nyo yung weight ng pot niya. So yun yung magiging basis nyo kung ano yung average na water na kailangan ng ating tanim. So kahit anong tanim po yan, not necessarily lavender lang. Pag nakita nyo na natanggap nyo yung lavender or yung plant nyo na healthy, tingnan nyo po yung condition ng soil niya, huwag nyo na pong gagawing mas basa pa doon yung soil. Kasi yun po yung ibig sabihin ginagawa nung pinagbilhan ninyo, yun yung mini-maintain yung environment. Pag lagi pong basa yan, ibig sabihin overwatered na po. Kung gusto nyo pong i-check rin yung soil, dahil di ba tinuturoan ko kayo na mag water yung kumbaga moisture content yung pipigain. Kung gusto niyo pong tingnan yung pagka sandy o pagka loam ng soil, kumuha kayo ng isang kurot lang, pigain niyo sa palad ninyo. Tapos yung grit noon, pag halimbawa po parang nagaganyan pero parang pakiramdam niyo may liha, ibig sabihin po sandy yung soil noon. So kung mapapansin niyo po ito, pinipiga akong ganyan, nararamdaman ko na parang may grit. May parang magaspang, parang may liha. At the same time, kung mapapansin nyo, hindi siya katulad ng lupa ng ginagamit natin sa ibang herb na medyo parang loam at saka parang medyo pagka-clay. Ito, kung mapapansin nyo, pag inalis ko dyan, hindi siya nagparang putik. O, di ba? Parang buhangin na siya. So, yan po yung tatandaan ninyo pag nag-alaga kayo ng herbs na gusto yung magandang drainage. Kasi ang mga herbs naman, gusto naman nila talaga ng dilig. Ayaw lang nila ng babad. So pag nadiligan siya, gusto niya ma-replenish yung water. Pagka dilig, mababaguhan siya ng water. Sa sunod na dilig, bagong tubig ulit. Hindi yung maghihintay kayo ng 2 araw, yung tubig na dinilig nyo doon dati, nandoon pa rin, hindi man lang na wash away. So, yan po. Tip rin yan. Kung mapapansin nyo, malinis na ulit yung kamay ko, hindi nagputik, hindi basa, kasi po yung soil na pinagtataniman natin sa lavender is may pagka-sandy. Sandy soil. So yan po yung ano natin. Yan yung ating tatandaan din. May tips ka pa ba, boss? Kuya Raymond, kasi ang pagka-sandy, hindi naman yan nakikita usually makikita natin yung sand ang linalagay nila sa mga lupa na pananim. Huwag po kayong kukuha ng sand na galing sa dagat. Ang tawag po dito sa tinataniman natin ay river sand. Ang river sand po, yan po ang tinatawag naman usually is garden soil. Yan po yung garden soil. Ang garden soil naman, yan na po yung river sand. Ganun po ka. Kasi yun yung pinakamadaling kuhanin. Huwag po kayong kukuha ng galing sa dagat. Yun lang po ang tip ko sa inyo. Bago ihalo po yun sa lupa, ay malaki na po ang tsansa na makabuhay kayo ng lavender o kaya rosemary. Ito lang naman pong 2 to ang medyo sa culinary herbs at saka aromatic herbs. Aromatic herbs. Ito pong 2 ito ang medyo sensitive.
So yun yung ano, pero ito pa tip rin. May mga nag-aalaga po ng mga herbs, especially culinary herbs. Kasi po yan, susceptible sila sa fungus. Kaya po medyo sandy yung soil na kailangan natin para yung top soil, yung top inch, yung 1 inch niya, dry, para hindi po magkaroon ng fungus. Kasi po pag laging moist yan, pwedeng pagbahayan ng amag, maaamagin yung dahon. So kailangan yung top soil, 1 inch above nun. Kasi pag yan, tinignan nyo yung ilalim, moist po yan. Pero yung ibabaw, definitely, dapat po yan medyo dry. Oo, kasi hindi naman po totally magda-dry out yan hanggang ilalim. Yun lang pong topsoil yung magda-dry. Kailangan top 1 inch dry yung moisture, yung lupa diyan, kumbaga yung sandy na soil natin. Tapos yung gagamitin natin katulad nga sabi kailangan river sand kasi fresh water po. Kasi pag yung galing sa white sand o yung galing sa dagat mayroon pong lamang salts yun. So ma-dehydrate lalo yung halaman nyo, kaya magkakaroon ng sodium, so pwedeng mamatay yung halaman ninyo. Ngayon, pag bibili kayo ng lavender, kung ganyang kalalaki, hindi pa nyo pwedeng basta-basta kuhanan ng ano yan, ng pananim, ng cuttings. Kailangan po ipa-develop nyo muna hanggang maging mother plant, kumbaga characteristics. Ano ba yung characteristic ng mother plant? Kailangan po, saglit lang po kuha tayo dito. Medyo, ang karakteristik po niya ay medyo malaki-laki na po yung puno. At saka po, ang kailangan po niya, para po ba siyang busy na siya. Ito napagkuhanan na natin ng cuttings, ayan, pero ayan. makikita natin makikita natin na yung trunk niya is ano na, woody na. Solid na, hindi na yung parang green, talagang brown na po. So yan yung karakteristik na mother plant. Kung lalapit tayo rito sa ating ibang mga maliliit pa, hindi nyo pa po talaga, makikita nyo green pa po yung pinaka mga stem niya. So malayo pa po siya dito sa ating woody na part. Kasi po, ang lavender po, para makuhanan po natin ng cuttings, kailangan po semi-ripe. Kukuha kayo doon sa pagitan ng green at saka po yung hardwood na. Yan po yung pagkukunan nyo ng cuttings. Hindi po kayo pwedeng kumuha dito sa mga bago. Kung dito kayo puputol, hindi po yan halos garantisado po. Kung dito kayo pumutol, green pa po lahat, garantisado po yan halos na hindi mabubuhay. So madali po siyang puntahan ng fungus. At the same time, pinag-uusapan natin fungus, pag bumili kayo ng any herb, especially kung culinary, pag nakita nyo may specks ng kulay blue, tataka kayo bakit yung dahon kulay blue, sasabihin sa inyo nung binilhan nyo, ay namantsahan lang yan ng kulay blue. Huwag nyo pong gagamitin yun for culinary use kasi malamang fungicide po yon. Kasi pag halimbawa po, yung ibang nagtitinda, gusto nila talagang buhayin yung mga, especially rosemary, mga lavender, so para mabuhay po talaga at hindi magka-fungus, i-sprayan po nila yan ng fungicide. So ang mangyayari, kung sa mga ornamental, hindi naman po natin kakainin, lower yung risk. Pero kung halimbawa po for culinary use, bantayan nyo po yung mga ganong ano. Ito po, may rose tayo dito, galing sa labas. So ganito po yung nagiging itsura ng dahon. May specks ng kulay blue. Pag nakita nyo po yan sa mga culinary herbs, ano na po yan, medyo red flag na po yan, na mayroong fungicide yun. So wag na wag nyo pong gagamitin for culinary use. Sa amin po, minsan pag may mga nabibili kaming mga ornamental plants o mga roses na ganyan, okay lang po yon kasi hindi naman natin kakainin yung dahon, especially kung wala naman tayo masyadong kumbaga restriction or sa mga ginagamit na chemicals, especially kung tama naman yung paggamit. Pero kung culinary, definitely iwasan nyo po yung may mga specs na ganyan. Ganyan po yung naging itsura. Hindi lang naman Kuya Raymond blue ang kulay. Yun, minsan, oo. may kulay puti rin. Oo, minsan basta may parang mancha siya. Oo, basta po meron kayo nakitang kakaiba na hindi Natural. pangkaraniwan sa inyo pong bibilhing herbs. Ibig sabihin po, meron po yung spray. Kasi yung minsan, yung kulay din yan, indicator din yan. Kumbaga, not necessarily naman na ang fungicide ay kulay blue. Minsan, yung factory na mismo nung chemical yung naglagay ng color para alam nila na meron pang na-apply na
fungicide. So yan po yung ano natin. So, Ganun ba, Kuya Raymond, na pwede nating i-substitute sa fungicide na organically grown? yan, marami po tayo pwedeng, ano, ang number one pong ginagamit natin dito to fight fungus is yung Vermity. Yan po yung number one natin. Ano tayo, ang nangyayari po sa atin is probiotic tayo, hindi antibiotic. Ang fungicide po, pinapatay yung fungus mismo. Directly niyang papatayin through lason. Kumbaga, lalasunin niya yung fungus para mamatay. Tayo naman po, ang ginagawa naman natin, probiotic approach, gumagawa po tayo ng Vermity. Billions of beneficial microorganisms po yon na i-spray natin sa halaman. Pag i-spray natin sa halaman, pag bumalot siya rin sa dahon, punong-puno na ng beneficial bacteria yon. Pag may fungus doon, it's either papatayin ng bacteria, kasi magkalaban din po yan, bacteria and fungus eh. Labanan ng bacteria, o kaya po ipoproteksyonan niya yung halaman, bibigyan niya ng para hindi makakalat yung fungus kung hindi niya kayang patayin. And pangatlo, i-compete niya for food. Kung yung fungus is sumisipsip ng katas o sustansya galing dun sa halaman, yung mismong bacteria, pipigilan siya na makapag-penetrate doon sa mismong halaman. So kaya mahihirapan siya magkasakit. Ano yan? Rapid growth. Fertilizer. Marami po dyan, marami po. Basta, ang ano po natin, pag gagamit tayo ng organic fertilizer, check po for traceability and content. Alamin nyo po kung ano yung laman niya dati. Kung nung fresh pa siya, galing siya sa manure o galing siya sa manure ng ruminants, galing siya sa manure ng chicken, poultry, sa anong klaseng poultry, kung commercial farm o backyard farm lang. So may traceability po yung ating, even yung organic fertilizer natin. So ang tanong kasi, Kuya Raymond, yung pagbilis ng paglaki ng halaman. Ang pagbilis po ng paglaki ng halaman po na organic fertilizer ang gamit, para po sa akin, hindi po yung fertilizer ang magpapabilis ng paglaki. Yung pag-aalaga po ninyo. Kasi may tendency pong hindi po maganda ang nagamit yung lupa, o kaya po may tendency na na-injured yung inyong halaman, na-stress. Bago po siya paganda, kailangan po niya makarecover. Kaya ang importante po, ibigay niyo muna po yung pinaka magandang alaga ninyo bago po ninyo bigyan ng fertilizer. Any fertilizer po, pwede po nyo gamitin. Mabilis po lalaki pag maganda po ang inyong pagkakatanim. Kumbaga, ano rin po yun. Kumbaga, environment and then yung nutrients. Tandaan nyo po, yung organic fertilizer po ay usually po, hindi po yan direktang kinakain ng halaman. Ang organic fertilizer po is composed kadalasan po ng beneficial microorganisms na co-convert nung laman ng lupa ninyo para makain ng halaman. Isang example po, halimbawa, yung inyong lupa may mayaman sa calcium. Pero pag chinek niyo po yung halaman ninyo is kulang pala ang indication ng dahon niya or characteristic niya is calcium deficiency. Magtataka kayo, nag-a-apply kayo ng calcium, bakit hindi pala ma-absorb ng halaman? Kasi po, may dependency po yung calcium with, halimbawa, magnesium. Kailangan rin niya ng magnesium para ma-process yung, kumbaga yung magnesium yung magta-transport ng calcium doon sa halaman. So may mga dependency rin po yan, aralin din po natin. Minsan, nagpapakita yung halaman natin ng kakulangan sa isang sustansya. Halimbawa, let's say for example, ibang nutrients naman, yun pala, hindi pala, yung pH pala ng lupa natin, hindi pala maganda para doon sa nutrients na yun, hindi natutunaw yung sustansya na yun. Kaya nga, katulad ng clay soil, ang clay soil po is very nutritious. Kaya lang, ang problema, hindi po ma-absorb ng halaman. Bakit? Napakalagkit ng clay soil, kumbaga, yung kapit niya, mas kumakapit siya ron sa soil instead na masipsip siya ng halaman. So,
maaaring fertilize tayo ng fertilize pero yung structure naman pula po ng soil natin ay hindi maganda, eh nasasayang po yung i-fertilize natin doon or hindi nagiging effective, hindi natin nakikita yung resulta. So, yun po yung aaralin natin, yung dependency ng bawat sustansya sa ibang sustansya at saka yung klase ng soil doon sa pinaglalagyan natin ng halaman, di ba? So, Kuya Raymond, ito po ang tatandaan nyo. Bawat halaman po may kanya-kanyang pH. Dapat po alamin po niyo ng pH ng bawat halaman at yun po ang gamitin ninyong lupa kung ano po ang required na pH ng halaman, eh yun po ang gamitin niyo. may question, hindi po ba pwede ang lavender sa lowland? Hindi ko po napapalaki yung binili ko po noon. Pag bulaklak. Kung bumubulaklak po, sa totoo lang po, kasi po ang lavender po hindi naman po native dito sa atin. Usually po sa ibang bansa namumulaklak po yan. Kaya yung nakikita po natin online, yun yung sinasabi ko, may nagtatanong po kasi, ano bang variety ang lavender nyo? Yan ba yung namumulaklak? Yan din po yung namumulaklak pero sa ibang bansa kasi po kailangan nila maka-experience ng cold season bago sila mag-bloom. Like for example, parang yung mga ibang prutas din, nakakapag-grow tayo rito. Kaya tulad yan, yung last week natin na tour dito, meron tayo 'di ba mga olives diyan, meron tayong may mga ano ba 'yon, yung fig, 'di ba? So, medyo mahirap pong pabulaklakin dito sa atin sa Pilipinas. Bakit? Kasi po wala tayong winter season. So hindi sila kahit po ang apple, ganun din, hindi sila nakaka-experience. Kailangan ma-experience sila yung extreme cold para ma-trigger yung flowering na na characteristic nila. Like for example, yung iba 'di ba may mga forest trees na hindi sila tutubo hangga't hindi sila naka-experience ng forest fire. So may mga ganun ding buto. So yan po may dependency kaya sa lugar. Tayo po kaya nahihirapan tayong mag-grow ng lavender dito sa atin kasi hindi po siya native dito sa atin. Although nabubuhay sila, kaya lang syempre dahil nga introduce lang sila, mas extra care yung kailangan din natin. Kaya yun yung i-consider natin. Kaya wag po nating, ako po meron akong lavender sa Quezon. Aksidenteng nagbulaklak yun, pero nagbulaklak siya 4 years na nakatanim sa soil. Ang laki pong bush noon, siguro mga around nasa 4 feet na po yung height. Tapos mga nasa more than 3 years na nakatanim directly sa soil. Nagbulaklak isa lang. Isang stem lang na gano'n, isang group lang ng flowers. And then biglang sabi ko, wow, first time na mulaklak. Tapos biglang namatay na yung So, parang yun na yung paalam niya sa akin kasi siguro sa sobrang stress niya na hindi siya makabulaklak, hindi siya maka-experience ng kailangan niya na environment. Pero nag-last effort siya na mamulaklak pero hindi rin po nabuhay, hindi namatay na rin yung lavender. Pero dito Kuya Raymond, nakakapagpabulaklak tayo dito ng may mga instances na pwede sila mamulaklak ng lowland. Pero ang na-observe ko Kuya Raymond, Yan, ang kuha tayong dalawang namumulaklak na lavender ganitong variety. Yan. Kasi kung mapapansin nyo, yan. Magkaibang variety po yan. So meron siya yung may parang yung blade niya is parang serrated and then meron yung flat mukha siyang tarragon. So ang mas common na kumbaga mas may pasensya siya sa environment para mamulaklak yung walang serration, yung straight lang yung leaves niya. Parang hindi katulad nitong isa na parang serrated yung blade niya. Yung gilid ng dahon. So, pareho po yung lavender. Kung amuyin nyo po, pareho po yung kanyang pero subspecies na variety niya, kumbaga magkaiba kasi definitely kita naman kahit hindi mo i-check talaga yung na magkaiba yung dahon. Pero based sa amoy at saka sa pareho po sila halos, walang pagkakaiba ng amoy. So, ito pong dalawang ito. So, meron po. Hindi po ba maganda ang ipa na ihalo sa lupa para sa lavender? Ayan po. Para po sa akin, hindi po siya maganda. Ang ang ginagamit po namin dito is river sand. Ang river sand po kasi, subok na po namin dito. Pero yung
Meron din po kami dito mga ipa, yung pong old at saka yung bago, hindi po namin mabuhay yung lavender. Kaya hindi na po kami nag-try ng iba pa kasi hindi na po namin pinepersang mabuhay sa ipa. Dahil lang maganda na po ang percentage ng ang pagbuhay niya sa ang mortality po niya almost wala pa pong 10%. Malaki po ang ang nabubuhay, marami po nabubuhay na lavender. Oo, kaya kasi pag naglagay po kayo ng ipa, kung halimbawa po yung inyong tanim ay hindi forgiving para sa aeration ng roots, kasi definitely kahit anong lupa po yan, basta soil, aerated po yung ilalim niyan, hindi po ganun kasiksik. Pero pag halimbawa po naglagay na po kayo ng ipa, kung hindi po gusto nung halaman na masyadong aerated yung masyadong mataas yung aeration sa kanyang root system, may gaps po kasi yan kasi mas malalaki yung ipa. So maaari pong yung gap na yon na napapasok direkla ng hangin, maaaring doon po magsimula yung sakit, doon po magkaroon ng fungus kumbaga. Especially po ang ipa po ay kumbaga hard na po yan hindi po yan yung soft na so mas para mag-decompose yan, ang kailangan po niyan is fungus. So mas madali siyang dapuan ng fungus din compared sa iba. Pero sa ipa po, sa ibang halaman, maganda po yung ipa kasi mayroon siyang silica sa mga kamatis yan. Ayaw po ba ng sobrang dilig na lavender? Opo. Opo. Yan na po ang number one. Kahit ano pong herbs, ayaw po ng sobrang dilig. Kaugalian po natin mga Pilipino na pag sinabing alagaan yung halaman, diligan ng madalas, hindi po yun. Pag sinabi nating alagaan yung halaman, bigay natin kung ano yung kailangan niya para mabuhay siya. Yung dilig po ay hindi yun yung number one na priority nyo. Hindi po porket nakalimutan yung diligan ng isang araw, magtatampo na sa inyo yung halaman ninyo, mamatay sila. Hindi po, kahit makalimutan nyo yung diligan ng 2 araw, basta po maganda yung soil ninyo, tama yung soil nyo para sa kanya, ang halaman po, magta-thrive po yan. Kung mapapansin nyo, kahit yung ibang, may mga halaman na basta na lang tumutubo sa mga crack ng pader, di naman po natin dinidiligan yun kasi napakatibay po ng halaman. Pero pag nag-intervene na tayo, na sinobrahan na natin dilig, saka pa namamatay, di ba? So, yun po ang number one reason kung bakit, sabi po, ang tagal na po namin nag-aalaga ng halaman. Ang nakikita mo naming number one reason ng pagkapatay ng mga herbs ay overwatering. Yan po ang talagang number one na reason kung bakit namamatay yung mga herbs. Okay? So mag-ano tayo, pakita lang natin sa kanila kung ano yung pwedeng kuhanan ng cuttings, tapos kung paano natin ika-cuttings para at least pareho lang rin naman po ito ng pareho lang naman po ito ng cuttings ng tarragon, pareho lang po ito ng pag-cuttings ng mga stevia. Ang kailangan nyo lang pong kuhanan, ang kailangan nyo lang pong hanapin is yung boundary between yung kumbaga green pa at saka yung ripe na, semi-ripe bale. So para po sure, pwedeng dito kayo kumuha ng cuttings. So may hahagipin tayo na ripe na niya na stem niya. So alisin nyo lang rin po yung mga tumutubong dahon in between yung sa mga node. So parehong-pareho na rin po yan ang pag-alaga ng ibang mga cuttings na mga herbs. So yan po yung lang, kasi pag dito kayo kumuha ng cuttings, hindi po yan mabubuhay kasi wala po siya nung ripe na part. So kailangan kumuha kayo doon sa merong brown na ripe na part. So yan po yung kinuha natin ng cuttings natin. And then kuha kayo ng soil na preferably yung gritty soil. Sandy soil, ito medyo masalang ng konti kasi nasa labas. So
Ganun din po, walang pagkakaiba po na sa ibang mga herbs din na tinatanim natin. Isiksik nyo rin po, make sure na mahigpit siya, masiksik siya, para po malaki yung chance na mabuhay siya. Tapos, medyo moist lang ito ng sobra, pero wag nyo na pong didiligan kung ganyang kamoist yung soil ninyo. And then, ang sunod na gagawin ninyo, dito nyo na gawin yung mag-cover kayo. Kailangan makip nyo na high yung humidity. Mataas yung humidity niya. Lagyan nyo dyan ng pinutol na bote na clear. Tapos, o kaya po, katulad ng ginagawa namin, meron po tayong taklob. Bakit po natin tinatakpan din? Para kulob siya, mataas yung humidity nun sa area. Hindi nyo na po kailangang diligan yung mismong yon. Bali, pag nagmo-moist po yung bote, alisin nyo lang po yung taklob, o kaya po iangat nyo ng konti, itaktak ninyo, isuklob nyo po ulit. So, kailangan i-maintain nyo po yon for kahit mga 2 weeks to 3 weeks. So, pag nakita nyo po na 2 weeks, 3 weeks, na hindi po nag-brown yung dahon, makita nyo po siya, green pa rin siya, malaki na po yung chance na nabuhay siya. So, kailangan nyo pong ikulob. Yun po ang importante, humidity. Yun po ang importante na kailangan ma-maintain natin. Not necessarily po na i-sprayan pa natin siya. Hindi na po natin babasain yung dahon. Hindi na po tayo magdidilig. I-keep lang po natin yung mataas na humidity sa kanya. O, kung halimbawa po, meron kayo mas malaking bote. Ito po, sample lang po natin. Ayan, pwede nyo pong isaklob yan. Mas maganda po kung hindi dumidikit yung dahon doon sa bote. Mapapansin nyo, after a few hours po, magmo-moist yan. O, pag halimbawa, hindi nyo na talaga makita yung yan, isiksik nyo po na talagang tight. Malaking protection din po yan para yung pong mga insects, hindi siya hindi rin siya maapektuhan ng hangin, hindi siya gagalaw. So, pag hindi kayo makababuhay ng herbs, kahit anong herbs po, pwede nyo i-apply tong technique na to. Lalo na pag nagsisimula pa lang kayo sa cuttings. Mas malaking bote, mas maganda. Pero mas maganda po kung clear talaga. Para kita nyo rin yung halaman nyo sa loob. Kahit po naman yung pinutol na bote ng mga soft drink, ng mineral water, pwede nyo pong gamitin yun dyan. Okay? So sana, sa totoo lang po, hindi namin masyadong kahit marami po kaming lavender, hindi po kasi gano'n namin pinopromote kasi pag hindi po napunta yan sa marunong mag-alaga, malaki po yung chance na mamamatay sila. Syempre, yung halaman po namin, parang alaga na rin po namin yan. Syempre, kung ibibenta, kahit ibinenta namin, syempre, concerned pa rin po kami na sana napunta siya sa mas kumbaga mabuting kamay, di ba? So ganun din yung kung parang nag-aalaga rin kayo ng mga aso, di ba? Kahit na yung halimbawa nanganak yung aso nyo, binigay nyo, binenta nyo, di ba? Gusto nyo mapupunta rin siya sa mga mapagmahal na pamilya, di ba? O, di ba? So ganun din sa mga halaman namin. Gusto namin na pag nagbenta kami ng herbs, mapupunta siya rin sa mapag-alagang mga kamay. Kaya po yan, nagtataka kayo, bakit ba itinuturo nila lahat? Kasi po ganun nga, kasi mga bumibili sa amin ng herbs, gusto namin hindi lang bumili ng herbs dahil siya ngayon, kumbaga uso or gusto namin, pag bumili kayo ng herbs sa amin, kasama po yung information, kasama yung knowledge na tamang pag-alaga. So kaya, pag pumunta po kayo dito sa Ani Urban Farm, wag po kayo mahihiyang magtanong. Parang kanta yun, parang linya yun ng Huwag mahihiyang magtanong. Umikot po kayo sa garden namin. Pag may nakita po kayo na medyo interesting, wag po kayo mahiya itanong po sa amin. So sasagutin po namin yon sa lubos na makakaya naming sagutan. So hindi po kami nagtatago ng mga hidden, kumbaga secret, ganyan-ganyan. So hindi po. So kung magtanong kayo, kung alam namin yung sagot, kung paano namin ginagawa, hindi po namin ipagdadamot yung impormasyon na yun sa inyo. Saka Kuya Raymond, pag may bumili sa amin ng lavender, namatay, parang kami ang sinisisi. Yun din. Oo. Parang pangit daw yung halaman namin. Pangit yung halaman. Yan po masakit rin yun sa amin, siyempre, di ba? So, kaya, kumbaga, hindi namin masyadong pinopromote. Kasi alam namin, pag prinomote namin ito, kung mapapansin nyo, sa dami-dami ng herbs na tinakil namin, ang dami pala naming lavender, hindi namin pinopromote. Ito, matagal na po ito dito, kaya medyo hindi rin namin, kasi baka, sabihin pangit yung inano namin. Ilang buwan bago mag-rooting, galing sa cuttings po ang lavender.
dapat po medyo nag-root na siya within mga 3 weeks. 1 month na O 1 month para ano. So, pag halimbawa po, hindi nyo naman kailangan pong silipin yung root system niya kung meron na. May indication naman po Katulad yan. po nito. Ito po, pag ginawa nyo na po ito, wala na po kayong gagawin, kundi tingnan na lang. Huwag po yung didiligan. Wag na po, kasi yung pong moisture niya, yun na po ang enough na magdidilig sa kanya sa loob. So, wag nyo nang isip. Kalimutan nyo. Yun ang mahirap na part minsan sa mga nag-aalaga ng halaman eh. Yung kalimutan nila yung halaman nila. Sa totoo lang po, meron nga kaming mga customer na, halimbawa, bumili sila ng halaman na marami, tapos yung isang batch na ilagay nila dyan, nakalimutan nila, tapos yung isang batch, dinidiligan nila. Minsan sabi sa amin, yung pang nakalimutan namin yung yung maganda yung tubo, kasi po, kumbaga, hindi na overwater. Anong tawag sa? Magkano daw? Saklob. Itong cover po, ito po is PE plastic. Baka ito naman ang sinasabi ko. Itong saklo, bote lang po ito. Ito po ay ordinaryong bote lang na glass. Garapon. Pwede po kayong gumamit halimbawa ganito. Ayan, putulin natin. Yan, ito. Kakapanghinayang naman kung pamputol sa Iwan ko yung kutsilyo eh. So, pwede po kayong gumamit ng ganito. Tapos, sir, salamat po. No littering. Pwede po kayong gumamit ng regular na bote ng plastic, ganyan. Yan. So pwede itong dalawa nang gamitin nyo or pwedeng ito lang isa. Ayan. Pwede nyo pong gamitin nyo. Kung may mas malaki, okay rin po. Na makikita nyo pag may growth na, visible growth, makikita nyo yan, upright na yan. O kaya po, kung halimbawa nakalagay siya sa, kailangan po shaded yung area na paglalagyan nyo. Pag halimbawa po, pinlagay nyo sa tabi ng bintana, pag nakita nyo na mas nakatutok siya towards the light, indication na po yun ng light sa kanya. Ibig sabihin, may root system na siya. Ang next na pinaprioritize niya is makakuha ng sunlight para mag-develop ulit siya, para lumaki siya. So, pag nakita nyo yan, sumusunod na sa kung saan galing yung liwanag. Kung halimbawa nakaturo na siya dun sa bintana, Dumidikit o kaya dumidikit na sa sides, indication na po yun na pwede nyo na pong alisin yung bote, tapos wag niyo po munang alisin siya ron sa pinaglalagay niya, i-expose niyo lang po siya sa kumbaga air na surrounding air. Pero hanggat maaari po, wag po yung tatanggalin yan. Pag tinanggal po niyo yan, maaari pong hindi mag-uugat siya. Kung halimbawa po, nag-worry kayo masyado maraming moisture, wag mo pwede nyo luwagan nyo lang yung ganito para pwede nyong iangat or isara kung halimbawa. Pero, hindi nyo na naman po kailangan. Dapat yung moisture po talaga ang magbibigay ng buhay sa kanya. Yung iba, ito. Kung gusto nyong mag-experiment, kung pwede nyong ilagay sa mas malaking crate na may taklob, yun, pwede nyo po. Para instead na pa isa-isang bote, pwede po silang marami. Pwede nyo po. Meron po nabibiling mga tray na mayroong taklob o kaya yung lalagyan ng cake na may transparent na taklob, lagyan nyo maraming pot doon, tapos sakloban nyo ng taklob. Basta ang importante po, ma-confine yung humidity ron sa loob ng pinaglalagyan niya. Kung kaya nyo pong ilagay ito sa, yung iba po, plastic bag na malaki, ilagay nyo po sa loob ng plastic bag, lagyan nyo ng hangin sa loob, ibuhol ninyo, lagyan nyo ng rubber band. So isang way na rin po yun para makip yung humidity sa loob ng pot. Kuya Raymond, may tanong. Magkano daw na yung ganyan kalaking lavender? Magkano nga ba? Yan ang sabihin mo na. Baka pakyawin. Ang benta po namin doon sa maliliit is 100 pesos per plant. So 100 pesos po yung isang ganito. So yung nagsasabi mahal, kailangan lagyan ng tax, maghanap po kayo ng magbebenta sa inyo ng lavender na 100 pesos sa ganito na isang lavender. So, kung may makita kayong mas mura pa mabebenta sa inyo, yan po ang sinasabi. Bakit mahal yung herbs? Subukan nyo mo mag-propagate. Tapos pag nakapag-propagate po kayo na rin makakapagsabi na yung presyo nga nun.
ano rin, hindi ko ibebenta yun ng ganung presyo lang, di ba? So, kayo na rin ang makakapag-judge kung mura or mahal yung binibili yung halaman, na not necessarily na kailangan yung bilhin yung halaman or ano, baga. So, kayo na yung mag-judge. So, ang benta namin dyan sa isang ganyan is 100 pesos po per pot. Okay? So, yan. So, siguro, kaya na po may question. Paano po pagka medyo malago na yung lavender at tumataas na? O, kung halimbawa po, yung lavender nyo tumataas na, kailangan nyo pong i-transplant. Pag halimbawa po, umabot na po sa, lumalagpas na po yung, kung lumalagpas na po yung kanyang dahon dito sa pinagtataniman niyang pot, indicator na po yon. Kasi, imagine niyo ang lavender, ang anumang halaman, kung ano yung nakikita nyo sa taas, yan din po yung root system niya sa ilalim. Reflection po yan para yung mirror image. So kung makikita ninyo na lumalagpas na yan, so yung root system yan, ibig sabihin nakadikit na dito sa sides. That's the time po na kailangan nyo nang i-transplant sa mas malaking paso. Otherwise, mapapatbound siya, may stress siya, pwede siyang magkasakit, mamatay. So yan ang ano natin. So indication kung kailan nyo kailangang i-transplant. May question po? Ito po, nilalagay po natin ito para hindi siya maulanan. Protection from rain. Papakita ko po, ibaba natin. Boss. Yan. So kung mapapansin ninyo, medyo see-through siya. Kasi medyo ito, luma ng ano natin, plastic. Galing to ron sa dating nursery. So ito po, yan po para makip yung humidity sa loob at the same time protection from rainfall. Hindi po mababasa siya. So ito po UV treated, ito po yung ginagamit sa mga Ito greenhouse. po recycle pa po ito. Recycled na lang sa dating nursery. Tinanggal na bubong ng Kasi binagyo. ano natin? I think ilan bang micron po? Parang 250 o 300 micron po yata. I-research nyo na lang rin po. Okay? So may question po. Ano po ang pinaka-in-demand na herbs dito sa amin? Seasonal rin po yan eh. Merong mga halos lahat naman po ng herbs na tinatanim namin dito is parang balance naman yung yung demand niya. Depende na lang yan kung ano yung may nakita sila somewhere na o kaya biglang may artistang nagpakita ng herbs na yon. So pag halimbawa mahilig naman kayo sa halaman, definitely lahat ng herbs naman po is especially pag mga culinary, yan ang hinahanap nila, yung mga dill na pangluto talaga, yung tunay na dill, yung mga fennel, yan mga hinahanap ng mga chef sa amin, fennel. Doon naman sa mga tsaka sweet basil, Thai basil, yan sa mga culinary, sa mga nagluluto. Pero Kuya Raymond, dito sa atin, ang isa sa pinaka-in-demand na talagang maraming bumibili, stevia. Oo. Kasi pag ang stevia binili, sigurado by the 100. Kasi gusto nila plantation. Oo. Minsan 1,000. Dito ngayon, yung mga culinary at saka mga medicinal herbs, usually pa 5 lang. Pero na in-demand dito po pinakamarami na nating na-propagate na herb dito is stevia. Yan po ang halos hundreds of thousands na ang nai-release namin na stevia rito. May mga plantation po dyan sa north na galing po dito yung mga pananim nila. Palawan yan. Mayroon pong mga clients kami dyan na yung ginamit nila sa kanilang plantation is galing po, pinopagate po dito sa amin. So, may bonus tayong itatakel ngayon. Ito yung mga kinalolokohan ni Boss Ramil. Hindi. Maraming Kumbaga magandang hobby po ito. Kasi may question pala. Ang pwedeng remedy kapag ang lupa parang may puting amag na yung lavender. Kung halimbawa po, kung puti po sa ibabaw yon, maaaring calcification yun ng soil, maaaring nagka-calcify yung may calcium na nag-ano. Pero kung halimbawa po, moist siya tapos nagkakaroon ng white, baka nga po fungus yun. Pero kung nakikita nyo na dry siya,
baka po yun yung nagka-calcify na, kasi minsan po yung river sand, mataas rin yung calcium content niyan. May mga instances po na ganun. Pero kung nakikita nyo na nagkakasakit yung lavender ninyo, dapat po vermity ang maigilagay natin dyan. Saka tip po, huwag po kayong magdidilig ng after 3 o'clock ng hapon. Kailangan po, tapos na kayo magdilig within 3 o'clock ng hapon. Para sure na magdadry yung top layer ng soil, hindi siya abutan ng gabi, then mataas yung moisture, madedevelop yung fungus. So, vermity po ang ginagamit namin dyan. Huwag na po kayong gagamit ng any chemical. Itatakal din po natin yung paggawa ng vermity eventually. Ayun So, po. yan. Explain mo, bossing. Ito, Kuya Raymond, ito ang medyo ating pinararami ngayon. Ito ang tinatawag na desert rose, adenium. Ito po, maganda pag galing sa seeds. Ito po galing sa seeds. Nagkakameron po siya ng katawan pag galing sa seeds. Pag hindi po ito galing sa seeds, hindi po nyo makikita yung mga ganyang makikita yung bilog-bilog na ganyan. Tuwid lang. Propagate po natin yan ngayon para siguro po by next year ilalabas na po natin to na meron po tayong adenium na iba't ibang kulay dito sa Aani, Antipolo. Ang adenium po ay family po siya ng succulents. Cactus pa rin po ang ano eh. Succulents sila. Oo, ano po rin po siya. So Kasamahan another po siya. kind of plant na hindi nyo kailangang diligan ng marami. Diligan ng basta-basta. Oo. Kuya Raymond, ipakita natin yung kapamilya ng adenium. Yan po ang ang tawag po dyan ay Madagascar palm. Yan po, namumulaklak rin po siya na maganda at Ito saka maganda. mabango pa po. Yan po ang pinaparami namin ngayon dito at saka kasi po medyo may presyo. Taas pa sa akin. Kasi nakapatong pala sa table. Yan po ang medyo pinagkakaabalahan po natin Meron ka pala ngayon. ritong adenium na Yan po ang ine-eksperimentohan natin. Marami tayong adenium na ready to for grafting na. Andyan. Kaya nga lang hindi pa dumarating yung mga payo natin, yung mga pangdugtong natin na magandang klase. Kasi para rin yung para ka rin katulad ng ginawa natin last week, 2 weeks ago, yung grafting. Kasi pwede yung dugtungan ng ibang kulay na bulaklak. So yung isang halaman, pwedeng dalawang kulay ng bulaklak o kaya po iba-ibang kulay ng bulaklak galing na sa isang halaman. Ay meron palang humabol na question, bakit daw ang daming bumibili ng stevia? Ano raw po ba ang stevia? Ang stevia po is yung natural sweetener. Ang stevia po is kumbaga pampatamis po yan na zero glycemic index. Ang sugar po, ang glycemic index ng sugar is I think 160. Ang cocoa sugar po is nasa around 120 yata. Ang honey is nasa around 80. Ang stevia po ay zero glycemic index, meaning kahit po uminom kayo ng uminom yan, hindi po gagalaw yung blood sugar level ninyo. Yan po yung lamit ng stevia. Kaya marami yan sila bumili kasi pag naglagay po ng plantation, hina-harvest po yung dahon and then ipaprocess to become stevia sweetener. Yung nakikita yung mga binibenta na nakapacket, processed po yun na stevia leaf na ginawang sweetener. So natural po siya, hindi po siya At chemical. saka yung pong dahon lang po niya, ang dahon po ng stevia, yung dahon lang po mismo is 32 times sweeter than sugar. So ganyan yung Ganyan po katamis ang pag pre-process pa po yan, kayang umabot yan ng 100. 100 times sweeter than sugar. So yun po yung reason kung bakit maraming kung bumili sila ng stevia for plantation kasi hina-harvest nila yan maramihan. Hindi po katulad, kung meron lang kasi tayo isang paso, dalawang paso, pa konti-konti lang yung kuha natin, pa ilan-ilan lang magagamit natin. Pero yung mga nasa plantation po, pinaprocess po nila to produce sweetener.
may question po tayo. Ano po ang health benefits ng lavender? Ang lavender po usually ginagamit for aromatherapy and essential oils. So sa aromatherapy po or sa mga essential oils, pang relieve ng stress, yung iba po nilalagay yan sa tabi ng sa tabi nila pagtulog na ginagawang oils para doon sa mga oil diffusers. So napakamahal po ng lavender oil. Napakamahal po niyan kung ano. Kaya kung maramihan po yung tinatanim, kaya may mga plantation yan sa ibang bansa, ginagamit yan usually for essential oils. So yun po yung for aromatherapy. So mahal talaga yung oil yan. Isang patak lang po niyan, 1 ml lang po niyan, napakamahal po ng ano yan. So may question pa po. Kung may question pa po, tanong lang po, subukan natin pong sagutan. Mga tips po ulit sa pagtatanim. Ito po, kung mapapansin ninyo, yung po lahat po ito galing rin sa seeds, di ba? Oo. So galing din yung seeds. Mapapansin nyo, meron din Ito kami pong mga rose. seeds na to, ang seeds po nito ay galing pang Germany. Siguro po ito more than 2 years na. Ganyan na po kabilis lumaki. At saka ano po, medyo ang target po namin is paramihin para may share po natin. Siyempre po pag mas marami na, mas mura na po siya. Habang kasi yung ganito po medyo may kamahalan pa. So, yan for landscaping, usually ornamental, yun po yung ginagamit. So, may question pa tayo? Saang lugar po ang farm nyo? So, kung visit po kayo, usually po open house po namin is weekend, Saturday and Sunday. Pwede po kayo mag-message sa Messenger para kung visit kayo. Dito po kami sa loob ng Kingsville Court sa Aani Urban Farm, number 1 Earl Street. Hanapin nyo po yung pin sa Google Maps, yung Aani Urban Farm. Makikita nyo po yun. Malapit lang po kami sa SM Masinag, yan, Marcos Highway, sumulong po yung entrance, Kingsville Court Subdivision, Aani Urban Farm. Tapos, kung halimbawa naman po, malayo kayo dito, gusto nyo naman pong mamili ng mga herbs, pwede nyo po kaming kontakin, pipicture namin yung mga herbs na gusto nyo, and then dadalhin po natin sa weekend, sa ating Aani Weekend Market naman po. Sa FTI naman po yon, sa Arca South, sa Taguig. So nandun po si Boss Ramil. So siya po yung mag-aabot sa inyo mismo ng herbs. So pwede nyo pong orderin lang. Kung And malapit then, po kayo sa Taguig. kung malapit kayo sa Taguig, yung mga taga Paranaque, Cavite, yan, pumupunta po yung sa market namin. Ang market po namin is open po yan every Saturday and Sunday as early as 6 AM. Marami na pong tao doon. Pero huwag kakalimutan, pag pupunta po kayo, magdala po kayo ng face shield, face mask, para po papasukin kayo. Kasi requirement po yan para syempre, ngayong panahon ng COVID, so kailangan may prevention pa rin tayo, di ba? So, yung po namang Aani, yung Facebook page natin, yung Aani Agri Aqua Network International, yan po yung hanapin nyo sa Facebook, or Aani Urban Farm. So yan po yung mga search sa Facebook. Tapos, ito pong video natin, ina-upload rin natin para mas madali yung makita. Kung halimbawa, medyo natatambakan na siya sa ng mga post natin sa Facebook, hanapin nyo rin po yung Aani FB Live series sa YouTube. I-upload po namin ito after nung mga bukas po or sa Monday i-upload yan. So pwede nyo subaybayan. I-like nyo po yun. Kuya Raymond, may tanong pa. May tanong. Ang tanong, gaano katagal ba ang binubuhay ng lavender? Supposed to be po, ang lavender po perennial, dapat more than 3 years po yan ang lifespan yan. As long as iriripat nyo po sa mas malaking pot every time na magpakita siya ng overgrowth na doon sa kanyang tinitirhang pot. So kami po, meron kami mga mother plant na direkta na naming tinanim sa soil kasi kailangan niya na rin ng malaking area. So kung halimbawa po, pwede nyo yung itanim sa ilalim ng puno, pero kung meron po kayong malalaking pot na pwede nyo pong isilong, nakasilong nasa tabi ng bahay nyo, nasa ilalim ng pero meron po siyang sunlight, especially yung mga walls na facing south, so pwede nyo po yun doon itanim. Tatagal po ang buhay niya ng mga 5 years or even more. So pwede nyo pong yan. Tapos syempre at the same time,
yung mother plant, pwede nyo na siyang gawing mother plant katulad ng ginawa natin, kukuhanan nyo na rin po siya ng cuttings para maparami nyo po ng maparami. Ayaw po namin nung bumibili kayo ng halaman tapos consumable na pag namatay, bibili na lang kayo mago. Gusto namin, pag bumili kayo ng herbs, gusto namin alam nyong alagaan, mapatagal ng buhay, ma-maximize yung lifespan niya, and then at the same time, maparami ninyo. Para, baka kayo, minsan success story, bumili lang kayo ng 2-3 herbs, tapos pinopagate ninyo, then sa neighborhood ninyo, kayo na po yung nagtitinda ng mga herbs, diba? So napakagandang, kumbaga, inspirational story yun, especially ngayong magandang mag-business. May pandemic, maganda, meron tayong additional income ba? Diba? So again, tip. Kuya Raymond, kasi merong kung gaano katagal ang herbs. Tip po, pag meron po kayong herbs at ito po ay bumulaklak, tanggalin po niyo yung bulaklak. Pag hindi po niyo tinanggal yung bulaklak, mamamatay po yung herbs niyo. Yan po ang tandaan niyo. Kaya dapat po, pag nakita niyo bumulaklak ang herbs niyo, putulin niyo kaagad. Pag hindi niyo pinutol, goodbye po yung herbs niyo. So, ayan pa. Marami nagtatanong tungkol sa kung saan makakabili, kung saan pick up. Ang mga pick up points po natin is tuwing weekends, every Saturday or Sunday sa Aani Arca South. So, every day naman po, usually every day or kontakin nyo kami sa Aani sa Quezon Memorial Circle, sa Aani Herbal Garden. Ang pag-order po dito, i-message nyo lang po kami sa Facebook, sa Messenger, or message nyo yung Facebook page namin, and then magre-reply po kami sa inyo regarding your order. Yung iba naman po, pag konti lang naman yung mga herbs na kailangan nila, is sila yung nagbo-book ng pick up from courier, like Lalamove, Grab, ganyan. So sila po yung magbo-book and then pipick upin po dito sa amin upon payment po, minsan through GCash, through bank deposit. So ganyan po yung ano natin, kasi po syempre, especially ngayon nga po may pandemic tayo, so ginagawa natin mas madali yung mas madali yung pagkuha or pag-deliver ng mga items niyo. So message nyo lang po kami sa Facebook para ma-coordinate natin yung mga orders, kung halimbawa may orders po tayo, and then yung availability. Tapos kung gusto nyo papicturean muna before i-deliver para makita ninyo, wala pong problem yon. So nagtutour naman po tayo lagi. May tanong pa, Kuya Raymond. Meron pa. Ang tanong ano daw, hindi pa ba daw harmful ang mga herbs kung introduce? Yan aalagaan mo na direct sun? Hindi po ba harmful sa lahat herbal plants ang totally exposed sa init ng araw, gaya ng lavender? Salamat po. Katulad po ng kahit anong halaman po, acclimatization ang sagot niyan. Meron po ring limit yung kaya niyang matolerate. Pero hindi po tayo pwedeng mag-expose ng anumang halaman. Kaya pag bumili kayo ng herbs, tingnan nyo rin po kung saan siya nakalagay. Kung halimbawa po nasa loob siya ng nursery na may plastic, gayahin po natin yung environment na yun. Kung direkta siya na nasa sunlight, gayahin po natin yung environment na yun. Pag halimbawa bumili po tayo ng herbs, inuwi natin, usually po, ilagay mo muna natin yan sa slightly shaded area. Saka tanungin po ninyo yung binilhan ninyo. Dapat po masagot nila yan. Para So, wag po natin, kasi minsan nangyayari yun yung shock. Pag na-shock sila, yung mga herbs, yun yung nai-stress. And then minsan, ang interpretasyon natin sa stress lang, namamatay na. So, negative na kaagad yung natin. So, tingnan po muna natin kung kaya pa nating tulungan yung herb maka-recover. So, wag mo, kung sobrang tubig, huwag natin diligan. Kung sobrang araw, ilagay natin shaded area, and then hintayin natin siya maka-recover. So, yun. Anong herbs ang nagtataboy ng mga insekto sa gulayan ko? Yan. Sa totoo lang po, ang herbs, hindi naman po lahat ng herbs nagtataboy. Ang ibang herbs po ay nag-a-attract. Ang nagtataboy po usually, yung mga malakas yung amoy, like citronella, hindi po yan magtataboy ng lamok kung hindi napapaspas ng hangin. Kung naka-stagnant lang siya, hindi siya magre-release ng amoy. So kailangan po, tapos, yung iba namang herbs ay nag-a-attract. Like for example, pag pumunta kayo sa nursery namin, may makikita kayo grapevines. Yung mga grapevines nasa paligid. Bakit po may mga grapevines dyan? Yan po ay to attract the insects para hindi na po siya manirahan dun sa herbs namin. Doon na sila pupunta. Kaya makikita nyo yung grapevine namin,
puro kain ng insekto, puro uod kasi yun yung gusto nila. So may mga herbs po na kailangan nasa perimeter ng ating mga taniman, hindi po nasa gitna. So minsan itatackle din po natin yung susunod. Sorry po, wala na po tayong oras. So yung ibang question po, ireserba po natin yan sa mga next na Facebook Live natin. Yan, magandang topic din po yan kung saan yung placement ng mga tanim, kung ano, parang permaculture na rin, di ba? Saka yung sa maliit na area, Anong pwede nating nating ilagay. di ba? So, maraming salamat po sa pakikinig, panonood. Ako po si Raymond Rubio ulit. Maraming salamat din po, Kuya Raymond, at saka sa lahat po ng ating ating nanonood. Ako nga pala po si Rabil ulit para sa Aadi Urban Farm.